aking ilalabas. Panimula, wala akong nilalabag na karapatan ng sino man ang lahat. Ng aking ginawang kanta ay malinis, dalisay, at walang bahid ng mali. Wala akong kinuha, wala akong kinopya, wala akong hiniram mula sa anumang materyales o mula sa kahit anong kanta na umiiral dito sa mundo. Kahit isang salita man lang, lahat ay orihinal. Lahat ay nagmula sa aking sariling isip at puso, bigay at kaloob ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, bakit ako tinatanggihan? Bakit ako hinuhusgahan? Nais kong iparinig, sana ito sa'yo. Papa Fred, ang mga kantang ginawa ko, subalit ako ay tinatanggihan. Dahil sa sinasabi nilang pamantayan na uunawaan ko naman iyon. Ngunit tandaan din ninyo na ang Panginoon ay kumikilos at gumagawa ng paraan sa iba't ibang kaparaanan. Sinabi ninyo mismo na ang Diyos ay kumikilos, maging sa online, maging sa on the ground at sa lahat ng uri ng pamamaraan. Kung ganon, ibig sabihin kasama at bahagi na rin ako rito sa pamamagitan ng teknolohiya. Bakit tatanggihan pa ako? Alam ko lamang na kung hindi man ito ang tamang panahon, ayon sa sinabi sa aklat ng mga ngaral, na ang lahat ay itinakda ng Diyos sa kanya-kanyang kapanahunan. Kaya't handa akong maghintay. Ang nais ko lamang ay maipakilala ang Diyos sa mundong ito, kung sino siya at kung ano siya. Dahil ako rin ay nakakaranas ng kanyang pagbabago. Ang awiting salamat Panginoon, binago mo ako, ay isa rin sa naging dahilan kung bakit nagawa ako ng ganitong mga kanta. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng Diyos ang isang bata. Kahit musmus pa, tulad ni Jeremias, paano siya ginamit, iyon din ang naging inspirasyon ko. Ang lahat ng ito ay tungkol sa kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa Kanya, sa kanila, at sa ating lahat. Para ito sa lahat ng nakadarama ng Kanyang pagmamahal at para rin sa mga hindi pa nakadarama, upang sa pamamagitan nito ay maramdaman din nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Muli at muli kong sasabihin, wala akong nilalabag na karapatan ng sino man. Wala akong pangalan ng sino mang artista o mga aawit na ginamit. Kahit isa man lang, sa halip, malinaw kong sinasabi at inilalantad, ay lamang ito, makina lamang ang kumanta. Hindi pa ba sapat ang katotohanan iyon? Bakit tila hindi ito tinatanggap? Nagbigay din ako ng paraan. Gumamit ng platapormang tinatawag na StreamYard upang mapagsama ang YouTube at Facebook sa iisang pindutan lamang. Isang oras lamang ang kailangan. Inialay ko ito para sa mga nakakakita, sapagkat ako ay hindi nakakakita. Subalit tinanggihan ako, mas may kaya pa sila kaysa sa akin. Mas may gamit, mas may kakayahan. Ngunit bakit tumanggi sila? Para bang isang pang-iinsulto sa akin, na kahit bulag ako, nakaisip pa rin ng paraan, at sila na nakakakita ay hindi man lang tumanggap. Ngunit kahit ganon, kahit may mga hinanakit at sakit na naramdaman, naiintindihan ko sila at hindi masama ang aking loob. Walang puot na namamalagi. Kung may sakit man, hindi nagtatagal, lumilipas din agad. Parang kapag ako ay matulog lamang ng isang araw, pagkagising ko ay wala na ang lahat. Malinis na muli ang aking puso. Alam ko at naniniwala ko
ang katotohanan ay mananatili. At ang Diyos na nakakaalam ng lahat, siyang nakakita, siyang nakarinig, at siyang magbibigay ng tunay na katarungan sa kanyang pagbangon. Panahon na.